Madalas niyang pasadahan tingin ng dalaga para masuri ang reaksyon nito at natutuwa sa ginaganti nitong pagkilos. Danica moaned softly when he sucked her while rubbing her pee. She sweated and made him even crazier. He placed a kiss on her navel, on her arms, as if he was promising whatever there was. Does it feel good, babe? He asked. Please don't ask. I'm embarrassed. Danica covered her face. Natatawa siyang nag-iwan ng simpleng halik sa puso nito. Buwaba pa ang labi hanggang sa marating ang sentro. Pinasadahan niya ng haplos ang kasalanan nito bago niya nilapit ang sarili doon. The tip of his tongue touched her softly. Danica gasped, trembling. He could feel she must be ready. Kailangan handa na muna ang katawan ni Danica bago niya gawin ang sunod na hakbang. He really likes this woman, her cuteness, her innocence, and how gentle she was. How she changes his mood whenever a dark place pulls him in. Walang naiisip si Kael ng oras na yon kung hindi si Danica at kung gaano ka-importante ang magaganap sa kanila. His tongue caressed her butt while gripping one of her chests. Kael, she cried. What's wrong, babe? Do you want me to stop? Umiling ang dalaga na ikinatuwa niya. I... She did not know what to say. You want me now? Hindi to sumagot. Lamay muna siya at tinilis ang kasuotan habang nilalanghap ang amoy nito na mahalo sa hangin na taimtim na nakatingin dito. Ramdam niya ang init na nagmumula sa dibdib patungo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Before claiming her lips, his thumb lightly touched hers. The tip of her hardness was already pressing her center as their mouth exchanged breaths. Their bodies soon came together, and a burning longing stirred their emotions. He smiled against her lips. Be mine, Dan. Isang halik ang sinigot ito sa kanya. Sa sobrang saya niya sa gabing yon, wala siyang maisip, kundi ang mukha nito, ang pangalang Danica. Sa sobrang saya, di niya nakita kahit katiting na may mga problemang parating. Naghanap ng bagong tirahan si Danica matapos ang engkwentro sa dati niyang nobyo. In a different aspect of her life, her connection with Kael had her by surprise. Kael was a sweet and helpful presence. Tinulungan siya nito maghanap ng lipatan. Marami itong resources kaya't binigyan siya nito ng ilang payo. Wala silang formal na usapan ng lalaki kaya hindi niya alam kung anong kasalukuyan niyang relasyon dito. You can live in my home if you want. Tudso ni Kael habang naroon siya sa sasakyan nito. Sinundo siya nito sa school at kasalukuyang inaya siya na mag-dinner. You are a flirt, you know? Humalakak ito. Nope, I just wanted you for myself. Kaya mo bang harapin ang daddy ko sa mga tanong niya? Of course, I just don't know how to start. It will be very uncomfortable pero... See? Hindi niya na pinatapos pang lalaki sa sasabihin nito. Nadidismay siya sa bagay na yon, lalo na't hindi niya alam kung anong relasyon niya sa lalaki. Natapos ng proyekto nito sa kanyang ama, kaya hindi niya maintindihan kung anong pumipigil dito. Tumunog ang kanyang cellphone, nakita ang pangalan ng sekretarya ng kanyang ama sa screen. Sa bibihirang pagkakataon na ginawa nito yon, bahagya siya nag-alala. Hello? Tugod niya. Miss Dan, pasensya na sa tawag. Anito sa kabilang linya. May nangyari ba? Lumitaw sa kanya mukha ang pagkabahala. Kung ayos ang daddy niya, hindi ang babae ang tatawag sa kanya. Well, medyo inatake ng high blood si Mr. Arveso, kaya nagpatawag ako ng doktor. He requested I reach out to you and said he'd like to see you. Okay, papunta na ako? Nilingon niya si Kael matapos makausap ang babae. I am sorry, Kael. Sekretary ng daddy kong tumawag. May nangyari daw sa daddy ko kaya pupunta muna ako ng hotel kung saan siya tumutuloy. Pasensya na kung cancel na muna ang plano natin ngayong gabi. No problem, ihahatid na kita. I hope ayos lang ang daddy mo. Yes. Nang dumating sila sa tapat ng hotel, tinulungan siya ng lalaking makababa. Bye! Kumaway siya rito. Nakakonsensya siya dahil makakancel ang date niya sa lalaki. Nang di makatiis, nagawa siyang halikan sa labi ni Kael bago siya nilayuan. Namumula ang pisngi na halos takboy niyang elevator. Naaliw naman tong kumaway bago sumakay ng sasakyan. God, what am I going to do now? Masyado na siyang nalunod sa atraksyon niya sa lalaki. May relasyon na ba sila nito? Para siyang bulate na nagpapapadyak sa loob ng elevator dahil sa kilig. Nang lumabas siya roon, tila kaswal na walang nangyari at pinigil ang sarili nang umiti na mag-isa. Baka mamaya mapagkamalan pa siyang nababaliw. Di naman bago na ipatawag si Danica sa hotel ng kanyang ama. Ang hindi normal lang makita niya na naroon din ang kunyang si Orion sa suite ng daddy niya. Nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at shorts si Mr. Arveso. Seryoso. What happened, Dad?
Mamamatay ka na ba kaya narito si kuya? Nag-aalala niyang tanong. Orion was speechless. Bakit mo naman naisip ka agad na mamamatay na si daddy? Para mo na rin sinabing narito lang ako dahil sa health issues niya. Ngumiti ang sekretary ng daddy niya. Kaya palaramdam ko ang panic sa'yo kanina nang tinawagan kita, Sir Orion? Naginit ang pisngi nito kaya siya napangisi. Alam niyang kahit madalas magtalo ang dalawa, importante pa rin ang mga to sa isa't isa. Para mabawasan ang pagpapahiya nito, tinanong niya ang sekretarya. Wala kang dapat ipag-alala, Miss Dan? May gusto ka bang kainin? Gusto niya pa sana makita si Kel para sabayan to na mag-dinner. Gusto ko sana ng milk tea. Pwede mo ba akong ibili? Of course. Lumabas na to ng silid. How are you, Dad? Sigurado ka ba ayos ka lang? Naninibago ko dahil madalas kang galit kapag magkasama tayong tatlo. Humugot to ng malalim na hangin. Before anything else, what's going on with your apartment unit? Bakit bigla mong pinaupahan at saka, bakit bigla ka naganap na ibang apartment? Yun ba ang rason ng pananahimik nito? Di naman katakataka na malaman nito ang tungkol doon dahil nakapangalan ng dating tinitirahan sa kanyang ama. Nahihiya siya ipaalam ang tungkol kay Brian kaya naman nagdahilan siya. Well, considering my tighter school schedule, I thought it would be more convenient to find a place closer to the university to avoid the traffic, which has been making it difficult for me to study. So I'm looking for a place near the school. Here. Inabot sa kanya ni Mr. Arveso ang isang envelope. Nais niyang maiyak na makitang titulo yun ng bahay at lupa na nakapangalan sa kanya. Napasinghap siya. What's this, Dad? Ngumiti ang lalaki. Bibigay ko sana yan sa'yo sa mismong araw ng graduation mo. Pero napansin ko rin naman puro sigido tagsipag ka nitong mga huling buwan. You deserved it, sweetheart. Labis siyang naantig sa regalong to. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang pamilya na may matagumpay at nakakangat sa buhay, pinalaki sila ng kanilang ama na maging independent. Gayunman, di niya maiwasang isipin ang kanyang kuya. Paano si Kuya Orion? Meron akong ilang balitang ibabahagi kaya pinatawag ko kayong dalawa dito. Humugot ng malalim na hangin ng daddy niya. Kami is my daughter. Umawang parehas ang labi ni Danica at Orion at di makahanap ng tamang salita sa narinig. What? Napatayo si Orion. Natutop ni Danica ang kanyang bibig at pagkatapos napaiyak siya. Dad, is it true? Tumango si Mr. Arveso. I met her mom in Master Crawford's office. Nagkaroon akong relasyon sa kanya hanggang sa pinadala ko abroad dahil kailangan kong ilaban ng issue sa property at ilang kayamanan ng magulang ko. And ilang aayusan sa business problems. Kailangan ko rin alagaan si Orion. Noong panahong yon, 8 taong gulang pa lamang siya. Tayong yayang nagbabantay sa kanya. I had to stay abroad for a few months because Orion was with me. I was torn between my responsibilities as a father and my feelings for the woman I loved. Di ko nabalikan kagad si Christina dahil hindi naman ganun kadali na basta bumalik dito sa Pilipinas noon. Nakatanggap na lang ako ng email mula sa daddy ni Drake na kinasal na si Christina at kinilalang ama ni Camia ngayon kay Montalco. Oh my God! Panay ang iyak ni Danica. Poor Camia. I know. Naglandas ang luha nito. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko kung bakit ko iniwan si Christina. Naikayom ni Orion ang kamaon nito. Alam ni Danica masama ang loob ng kuya niya sa daddy nila na nagsimula dahil sa pagmamahal ni Mr. Arvesa sa ibang babae. Nawalan ng oras sa kuya niya ang kanilang daddy noon. Ngayon malalaman nilang nanay ni Camia ang babaeng yon. Kaya pala iba ang nararamdaman ko kay Camia. Naluluhan niyang usal. Nanatiling tahimik si Orion habang naglalandas ang luha sa kanilang mag-ama. Alam niyang pinipigilan nitong magalit. Orion, kanina tinatanong sa akin ni Danica kung ano ibibigay ko sa'yo. Ang request ko sa'yo bilang nag-iisang lalaki sa mga anak ko. Gusto ko pamunuan mo ang realty business natin. You will intend everything. I have. Bukod sa resort na nasa Boracay dahil si Danicang namamahala noon. Kami will receive the hotels I own in Hong Kong and the ones in Europe. Alam ko, respetado kang tao at alam ko, magagawin mong mabuti sina Kami at Danica. Ikaw ang sunod na magiging head of the family, kaya alam kong handa kang gawin ang lahat para suportahan sila. Yon ang rason kahit gusto kong hawakan mo ang kabuuan ng business. But, lumarawan ang takot at pagkabahala sa mukha ni Orion. Nagpatuloy ang kanilang ama habang nagkahinang ang tingin nito kay Orion. Gusto ko ring pakasalan mo ang prinsesa ng mga Villaverde? What? Napatay ang lalaki. Napaawang ang labi at tila tuluyang naputol ang pisi. Umismed ito. Hindi ka pa rin nagbabago. Gusto mo pa rin kontrolin ang buhay ko. Natahimik si Mr. Arveso.
Habang si Danica naman hindi alam ang gagawin o sasabihin. Hindi ba't masyado naman yatang masaklap yon, Dad? Sa puntong yon nais niyang panigan ng kuya niya. Ha, magkaibigan nga kayo ni Mr. Crawford. Parehas kayong baliw. Anito bago lumabas ng silid. Si Danica naman nagpaalam na sa daddy nila para mahabol si Orion. Plano niyang ayain na lang ito sa bahay ni Drake para lumamig ang ulo nito. Sa sasakyan hindi niya alam ang gagawin, panay ang iyak niya. Masaya rin siya na malaman na kapatid niya si Kamya. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta siya sa address na nakasulat sa titulo ng ari-arian ay binibigay ng kanyang ama. Tila nalilito siya sa lugar na nakasaad sa Google Maps. Ang tirahan na binibigay ni Mr. Arvesa sa kanya ay ang mismong bahay sa harap ng tirahan ni Kael. Tahimik sa publiko ang pagpayag ni Kamya na imbitahan siya sa korte bilang witness ng grupo ni Carmela. Kinakabahan pa rin siya sa mga posibleng itanong sa kanya sa paglilitis. Sa simula, sumailalim muna siya sa investigasyon sa pangunguna ng grupo ni Carmela, kung saan dalawang abogado nagtanong sa kanya ng sunod-sunod kung paano siya naging biktima ng grupo ni William. Nanginginig, natatakot at nasasaktan. Gayunman matapat niyang binahagi sa mga ito ang kanyang karanasan. Posibleng mailahad mo ang ilang detalye sa trial para mapatunayan kung paano ka naging biktima. Paliwanag ni Faye. Huwag kang matakot. We will ensure they end up in jail. Kaya tapangan mong sarili mo. Hinawakan siya sa kamay na babaeng si Attorney Gregory. As long as naibahagi mong side mo, makakahinga ka rin na maluwag. Pagkatapos, don't overthink it. Huwag mong isipin ng mga kung paano o ang iisipin ng mga tao. Ang isipin mo na ibahagi mong totoo. Tumango si Kamya kahit di siya kampante. Witness lang siya sa puntong yun para idagdag na hindi sa isang babae lang nagawa ng grupo ni William ang pangmamolestya. Pakiramdam niya maghuhubad pa rin siya sa korte dahil alamin ng mga to ang lahat na nakatago niya nakaraan. Are you alright, babe? Tanong ni Drake kay Kamya. Araw ng pagpunta niya sa korte. Baka sa mukha niyang pagkabalisa habang tumutugon. You know I'm not. Hindi ko alam kung ano mga posibleng itanong nila sa akin. Makikita ko mga kaibigan ni William ngayon, bukod kay Victor na nakakulong. Huwag kang matakot. Kahit na sabihin nilang sinungaling ka, tandaan mo, maniniwala pa rin ako sa'yo. Nilapit ito ang kanyang katawan para mayakap siya nito kahit naroon sila sa likuran ng kotse. Dinantay niya ang sarili sa katawan ni Drake. Kailangan niya pa suporta mula rito higit kanino man at malaking bagay para sa kanyang sinabi nito. What about your family? Kamya inquired, aware that her actions would likely displease Master Crawford. Do not mind them. This is our battle. Alam niyang malaking tutol sa mga Crawford ang gagawin niya. Para sa mga ito, isang kahihiyan na naging biktima siya at baka masira ang reputasyon ni Drake. Nakakahiya. Nakakahiya nga ba talagang maging biktima, lalo na ako minolestya ka? Yon sigurong rason kaya hindi siya tinulungan ng mga Montalco. All she needed was support. And she was thankful that Drake opened his arms to give her strength and love. 10 minutes ang takdang oras bago lumabas sila ng sasakyan ni Drake. Sinalubong sila ni Faye sa loob ng korte. Naroon si Danica at Orion na nakadagdag sa kaba niya. Pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya. Nang iniikot niya ang paningin at tagpuan niya ang grupo ni William sa kabilang panig. Diretso ang tingin ng lalaki sa kanya na tila siya kinokontrol ng mga oras na yon. But she was no longer the same Kamya. Hindi na siya ang Kamyang takot dito. Look at me, babe. Utos ni Drake. Nilingon niya ang asawa at tatagpuan ang simple nitong ngiti. You have me. Tumango siya at saka pinisil ang kamay nito. Naroon din si Camila na hindi makatingin sa lahat. Nanatili ang titig nito sa sahig, ngunit napagmamasdan pa rin ni Kamya ang anyo ng babae. May katabaan to, ordinaryo ang ganda, at alam niyang may laki tong pagkakagusto kay William. Di naniniwala rito ang mga tao, ngunit naniniwala siya sa babae. Kayang gawin ni William ang bagay na yon. Doon siya naniniwala. Nang sumapit ang takdang oras, nagsimula ang palitan ng talakayan ng magkabilang panig. Hindi niya na naiintindihan ang iba pang bagay hanggang sa tawagin na lang ang pangalan niya. Nagtriple ang kaba niya sa dibdib, lalo na nang papuntahin siya sa silyang nararoon sa bungal. Taimtim ka bang nanunumpa na sasabihin ng totoo, ang buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan? Halos hindi niya na naiintindihan ang tanong ng korte. Opo, she affirmed. May mga itatanong pa sa kanya na panay opo lang kanyang sinagot. Pinag-aaralan siya ng husgado, ang mga kilos niya, at inihanda siya ron ni Faye at ng mga abogado na nasa team nito. Gayunman anong magagawa niya kung di siya handa sa gantong karanasan? Bubuksan niya pa rin ang sarili? Kamya,
This is your chance to fight. Nakaupo sa harapan sa ilalim ng panuring tingin ng mga taong nagmamasid sa kaso. Inipon niyang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tama, wala na siyang dapat pakialampas sa iba. Kamya, pwede mo bang sabihin ko nung relasyon mo sa apat na nasasakdal? Tanong sa kanya ni Attorney Gregory. Kapatid ko si William. I was 13 nung magpakasal ng daddy ko at ang mommy niya. Soon after, dinala siya ng daddy ko sa bahay namin. Nakilala ko si Kit dahil madalas siya magpunta sa bahay. Nasa kolehiyo ako na makilala ko ang tatlo pa rin ng kaibigan. Tugon niya. Nagsimulang pagpawisan ng kamay. Nabanggit mong nasa kolehiyo ka na makilala mo si Thirdy at Brian. Paano mo sila nakilala? I was 19. May ilang pagkakataon na napagtitripan ako ni William. Tinatakot niyang sasaktan niya ako at ang ngaya ko noon kung hindi ako sasama. Nagpunta kami sa isang hotel. Binalikan niya ang araw na yon kung kailan niya una nakita si Drake. Doon ko nakilala iba niyang kaibigan. Ang pagkakaintindi ko na nagsiselebrate sila para sa stag party ni 30. Nakita ko ang nag-abot ng pera si 30 kay William at pagkatapos inutusan nila ako maghubad at saka sumayaw. Anong ginawa mo pagkatapos? Tumanggi ako. Nagkaroon ng chance ang makatakas nung sabihin nila kung pwede na akong lumabas ng silid. Magbibilang sila at tumakbo ako sa hallway. Natatakot na mahuli nila ako. Sa sobrang takot, inimatay ako sa loob ng isang silid. Natatagpuan kong di nakalapat ang pintuan. Reported ang araw na yon kahit sa hotel. Dalo lang naganap sa akin ng araw na yon. Hindi natuwa si William. He raped me sa mismong bahay namin a week after that incident. Nagsimulang maglandas ang luha ni Kamya. How many times has he assaulted you? Pwede ko bang di sagutin? Hindi yun damay sa kaso ni Camila. Gayunman ay binigyan siya ng iba't ibang reaksyon. Sa loob ng korte, awa, pagdududa. Ang iba walang emosyon. Katie yan si Drake na parang nais pumatay sa kinaupuan nito. Di niya dapat sinama ang asawa niya, ngunit kailangan nitong marinig ang mga sasabihin sa kanya. Kailangan nitong maging malakas katulad niya. Noong Hulyo 20 ayon kay Carmela, nandoon sa apartment na naging hideout ng magkakaibigan noong una kanyang makita. May ilang paso ng sigarilyo sa katawan mo at ilang hiwa ng kutsilyo. Sa likod, nababalot ka ng dugo. Dumalay sa kanyang balat ang kilabot matapos sariwain ang alaalang yon. William marked me that night. Naroon ang apat pa niyang kaibigan habang pinarurusahan ako o mas tamang sabihin, minamarkahan ako.